Magandang araw mga bata! Magkano ang bawat kilo nito sa palengke? Halimbawa, 40 pesos. Ang mustasa, 60 pesos ba bawat kilo? Magkano naman kaya ang bawat kilo ng persimmon? Ang ampalaya, 80 pesos ba bawat kilo? Paano natin makikita kung tayo ay kumikita o nalulugi? Sa pagninegosyo, kailangan meron tayong tinatawag na talaan ng pagninegosyo. So halimbawa, sa gulay, ililista natin o itatala. Halimbawa, gulay, talong, pechay, kamatis, ampalaya. Magkano ang puhunan ng bawat gulay? Kailangan ilista mo rin o itala ang tubo ng bawat kilo ng gulay. So ang puhunan, dagdagan ng tubo, yun ang magiging presyo ng isang kilo ng gulay. So ang kita, pagkatapos, ang net nito ay yung tinatawag nating ipon. Kung lahat ng nagnenegosyo ay nagtatala at pinag-aaralan ang kanyang negosyo at mga paninda, siguradong magiging maunlad ang kanyang negosyo. Kung maunlad ang negosyo, sa palagay ninyo, paano makakatulong ang pagnenegosyo sa pag-unlad ng kabuhayan? Bakit kailangan nating magsagawa ng talaan sa negosyo? At paano ito makakatulong sa pagnenegosyo? Ngayon, para sa inyong gawain, gagawa kayo ng sariling talaan ng pagnenegosyo gamit ang 200 pesos na puhunan at isulat ito sa Manila paper at isabay pasa kasama ng worksheet sa EPP. Class, sana naintindihan ninyo ang aralin natin ngayong araw sa EPP.